guys, nandito na si Congressman. Congressman, good morning. Sir, good morning. Pwede bang may mga kaunti lang kaming mga katanungan. So, una-una pong katanungan. So, ano pong layunin nitong pagtitipon na ito, sir? Unang-una po, ito po ay mula sa mga tao na nanggaling. Panawagan nila ay ibaba ang presyo ng langis sa pamamagitan ng pagbaba ng VAT dahil ang VAT ay dahilan kung bakit ang Pilipinas ang may pinakamalaking pagtaas ng presyo ng langis. At ang mga kadistrito ko ay hirap na dahil kung ang hanap buhay nila ay tricycle driver o magsasaka o mangingisda, apektado ang kanilang kabuhayan ngayon. Kahapon po sa Kongreso, tinalakay namin ang mga posibleng solusyon. Pero mukhang kahit alam naman natin lahat na ang kailangan ng gobyerno ay tanggalin na lang yung VAT sa langis, hindi pa ito inaaprubahan dahil baka tingin ng iba, lilipas lang din naman ang galit ng tao sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa aking pananaw, kung makikita ng gobyerno na may clamor talaga ang publiko para ibaba ang buwis sa langis, magkakaroon po ng positibong outcome ang mga aktibidad na ito. So, itong pagtanggal lang ba ng VAT ang nakikita mo, sir, na paraan para maipisan ito? Kulang pa, pero yan ay hint kong realistic na ma-accomplish natin dito. Dahil yung fuel excise tax, tinatanggal na nga ayon sa bagong itinasang batas. Pero ang fuel excise tax, alam natin, ay 6 pesos lang para sa diesel. At ang VAT naman, habang tumataas ang presyo ng diesel, mataas din yung VAT. Kaya kayang-kaya ng ating gobyerno na aprubahan ito. Pero muli, parang hindi siguro pa naramdam ng gobyerno na kailangan ng ibigay lahat ng relief sa taong bayan. Kaya sana makakatulong po itong unang hakbang. Pero ang plano po kasi ay hindi lang ito ngayong araw. In fact, kahapon nandito na po ang iba. At araw-araw po may mga karagdagang mga taga Batangas na dadalaw dito at hindi po tayo titigil hanggat sa pababa ang VAT. Ibig sabihin, magtatagal pala itong grupo na ito dito, sir? Opo, ang ibang mga kasamahan natin dito ay mula kahapon pa nandito at nag-overnight pa. At masaya naman tayo dahil actually magkakilala naman ng ibang mga kasama natin dito. We're all from the same place. Pero mas maganda syempre kung hindi lang ang mga taga Batangas, kung hindi ang buong sambayanan ang magpakita ng suporta para sa panawagang ibaba ang VAT at ibaba ang presyo ng langis. So, ano masasabi mo sa yung tigli 5,000 na pinamumud nila sa mga magandang katanungan yan. Alam nyo, sa NCR pa lang ang malaking numero ng mga PUV drivers na nabigyan ng subsidiya. At sa buong Batangas, halos wala pang nabigyan. Tinanong ko ang iba kong mga kasamahan sa Kongreso kahapon, halos sa buong bansa siguro masasabi natin, sa labas ng NCR, wala pang nabigyan ng kahit anong ayuda. Samantala, araw-araw ang mga PUV drivers ay nagbabayad
ng mas mataas na presyo ng langis na pinapatungan ng VAT. Kaya ang problema hindi lang yung kakulangan ng pera, pati na rin yung kabagalan ng distribusyon ng ayuda, yung pila, yung inconvenience, yung paggawa ng listahan. Kaya sa tingin ko, kung hindi ibababa ng gobyerno ang VAT, kawawang-kawawa ang maraming mga PUV drivers natin na hindi nabibigyan ng ayuda. Kaya kailangan para lahat ay makinabang, tanggalin na lang yung VAT sa langis. So meron kaming natanggap na kagaya niyan, sinabi mo, ang hirap-hirap, ipamod-mod, no? Halos sa mga kababayan mo ay hindi pa nakatanggap. So meron kaming narinig na na kung mas maigi daw na yung mga dambuhalang kumpanya ng langis na lang ang kinausap ng ating gobyerno, na sila na lang na kakausapin para hindi na babayaran na lang sila, kumbaga, at hindi na yung pamumod-mod. Wag lang wag lang mag-adjust ng presyo ng langis. Anong nakikita mong solusyon doon sa kung tama ba 'yon? Ang problema naman, sinasabi nila, kulang ang supply ng langis. Kaya napakabigat ng problema ng ating bansa. Kasi yung ibang mga bansa, kaya sila may supply sa mababang presyo dahil nung wala pang krisis, nag-ipon sila. Tayo naman, nung walang krisis, malaki na ang inuutang natin para sa mga hindi naman kinakailangang gastos. At ngayon na may krisis, hindi kaya ng ating gobyerno na i-subsidize ang langis para mapababa ang presyo. Kaya ang panukala ko naman sa Kongreso kahapon ay humarap naman kayo ng mga gastusin na pwedeng i-cut at wag sabihin na dapat ang taong bayan lang ang magtipid. Alam niyo, ang gobyerno ay hindi pa nagbigay ng malawakang plano para sa austerity measures o para sa pagtipid sa kahit mga MOOE ng mga opisina ng gobyerno. Baka hindi alam ng taong bayan gaano kalaki ang ibinibigay sa aming mga opisina sa Kongreso at sa ibang mga ahensya ng gobyerno para sa aming mga hindi naman kinakailangang operasyon. At kung sinasabi nila, hindi pwedeng tanggalin ang VAT sa langis dahil sabihin mo 100 billion ang mawawala dahil sa pagtanggal ng fuel excise tax. Pero may karagdagang 150 billion, halimbawa lang, na matatanggal at mawawala dahil pa sa pagtanggal ng VAT. Kailangan natin gumanap ng 250 billion. Katumbas din ito ng pagbaba ng VAT ng 12 to 10%. Baka 250 billion ang mababawas na buwis ng gobyerno. 6.7 trillion ang ating national budget. Kaya sinabi ko sa congressional hearing kahapon, dapat imandato ng gobyerno lahat ng mga ahensya gumawa ng savings para mabuo itong 250 billion pesos na pwedeng bawasan ng tax collection sa taong bayan. Yung itinukoy nila pa lang ay 25 billion. Kaya kapipiranggot lang ang ipinamimigay na ayuda para sa ating mga magsasaka at mangingisda. 2,325 pesos para sa 4.1 million na magsasaka at mangingisda. Pero kung bawasan lang natin ang gastos ng mga opisina ng gobyerno, pwede natin ibaba ang buwis, pwede rin natin bigyan ng ayuda ang mas marami nating mga kababayan. Kung di ba meron itong tinatawag na representation and transportation allowance ang mga government officials, maaari po itong yun isuspindi muna or i-give up ng isang empleyado or Opo, yun po ang tinalakay namin sa pagdinig sa Kongreso kahapon kasi nung una sinabi ng DBM magmamandato sila na bawasan ang MOOE
ng 20%. At akala ko, maganda 20% para sa kabuuang mahigit 2 trillion pesos na MOE. Yun pala, babawasan lang ng 20% yung 150 billion sa 2 trillion para sa natitirang mga buwan ng taon. Kaya sabi nila 25 billion lang ang mababawasan. Kaya sabi ko, kaya hindi mo nga itinupo itong 150 billion kasi itong 150 billion yung sinasabi nilang non-essential MOE. Ibig sabihin, hindi kailangan. Pero 20% lang ng hindi kinakailangan ang binabawasan nila. Eh nung COVID naman, wala tayong budget para sa biyahe, representation, seminar. Yung buong 150 billion na yan ay pwedeng itirin na lang ng ating gobyerno para kung sasabihin na hindi natin kayang tanggalin hindi lang ang excise tax pero pati na ang VAT noon. Basta tanggalin natin yung buong traveling, representation, seminar at iba pang non-essential MOE, ang buong VAT sa petroleum products ay pwedeng tanggalin ngayon. Sumang-ayon pa dati ng mga kasama. Alam niyo, wala naman aamin na hindi sila sasang-ayon eh. Kaya ang panukala ko kahapon din sa Kongreso, magkaalaman na tayo. Pagbotohan na natin lahat ng mga congressman. At kusa dapat ang mga congressman nasabi na yung budget namin, hindi na namin kukunin para may maipamigay ang gobyerno para sa pagbaba ng VAT o ayuda. At yan po ay ang dahilan na may pag-asa ako na magkakaroon ng positibong outcome ang ating mga aktibidad dahil basta kailangan na pahayag ng bawat miyembro ng Kongreso ang kanilang posisyon sa bagay na ito. Naniniwala po ako na maaaprubahan ang mas malaki pang pagbaba ng buwis para sa pagbaba ng presyo ng langis. Ano naging tugon ng mga kasamahan sa komite? Wala ngang umaamin na ayaw nilang ibaba ang mga gastusin para pwedeng ibaba ang buwis. Kaya basta magkaroon ng botohan, ako po ay naniniwala na aaprubahan ang mas malaking pagbaba ng buwis. Dadalhin mo ba sa plenaryo kung panawagan na ito? Sa Kongreso kasi collegial body, depende po sa leadership ang agenda. Pero kapag consistent na ilabas ang issue na ito na kaya pala natanggalin ang VAT sa lahat ng petroleum products at ang kailangan lang ay hindi lang 20% ng non-essential MOE kung hindi ang buong non-essential MOE ang tanggalin, then hindi siguro makakaiwas ang iba na aprubahan ang napaka no-brainer na panukalang ito. Naniniwala ka ba na hindi dapat sa Kongreso mag-umpisa ang inisyatibong ganito? Hindi dapat sa palasyo ng Malacanang mismo? Actually, ang executive branch nga ay nagpahayag kahapon na meron silang mga cost-cutting measures. 25 billion ang titipirin nila. At mabuti kung kusa na lang nilang i-volunteer na yung buong kinakailangan 250 billion na lang ang titipirin ng executive branch para mapababa natin ang fees. Ano sa tingin mo? Bakit gusto lang nagiging manhid ang Bongbong Marcos sa mga panawagan na isuspindihin ang value-added tax? Sa tingin ko, hindi kasi isipan ng gobyerno na kailangan ng ibigay lahat ng maaaring ibigay na tulong para sa ating mga kababayan. Ang isa pang nabanggit ko kahapon, ang ASEAN Summit ay may appropriation sa 2026 ng 17.5 billion. Tapos ng 2025, meron ng 5.4. Ibig sabihin, 22.9 billion ang ASEAN Summit. Pero, inanunsyo ng palasyo na gagawin nilang mas epesyente na lang ang ASEAN Summit. Pero wala pang announcement magkano ang titipili nila. At ang worry ko ay kung hindi
maisa publiko ang laki ng mga ginagastos sa mga non-essential na expenses na ito, hindi magkakaroon ng follow-through para talagang makakatipid tayo. At itong mga low-hanging fruit ay mailikom natin para mabuo ang kinakailangang pondo para ibaba ang fees. So iba ang prioridad ng gobyerno ng Marcos sa ngayon. Hindi ko alam ano ang prioridad nila, pero ang alam ko, may magawa tayo na hindi pa natin ginagawa para ibaba ang presyo ng langis. So, pagkilos ng Supreme Court, sir, nabalitaan mo siguro itong pagbigay ng subway na sa Saro. Ano masasabi mo dyan? Kamakailan lang to. Hindi po ako updated masyado sa mga bagay na yan kasi nakatutok po ako sa mga pagdinig sa Kongreso tungkol sa langis. 1815 nananawagan ng Malacanang na maagang magbayad ng buwis ang mga tao. Ano pong masasabi mo? Alam nyo, maganda naman na lumaki ang tax collection ng ating bansa sabay sa pagbawas ng mga hindi kinakailangang gastos. Pero ang isang panawagan ko din sa Kongreso kahapon, ang pinakamalaking maaaring dagdagan na revenue ng ating gobyerno ay nasa Bureau of Customs. May taga Department of Finance na nagsabi sa akin, baka 1/3 ng ating customs potential revenues ay ine-evade. 1/3 ng potential taxes ay nawawala dahil sa smuggling. Kung 1 trillion ang kinokolekta ng customs ngayon, baka 500 billion ang nawawala sa isang taon sa smuggling. Kaysa i-burden natin ang mga ordinaryong mamamayan sa pagbayad ng income tax o VAT, sana tutukan na lang natin ang pagsugpo ng smuggling na ang spekulasyon ay hindi naman mangyayari ang daan-daang bilyong pisong nakaw. Kung sa DPWH man o sa Bureau of Customs man, kung walang mga politikong nasa likod ng mga smugglers. Actually, ang ibang mga congressman kahapon sang-ayon sa akin na kayang-kaya nga nating sumpuin ang smuggling. At naiisip kong dapat talakayin ngayon, last year, korupsyon sa DPWH. Pero ngayon, ang Bureau of Customs na siguro ang pinaka-corrupt na ahensya ng ating gobyerno. At dahil ang buwis, ang pinag-uusapan ngayon, doon tayo sa Bureau of Customs at ibang mga revenue generating agencies kumanap ng karagdagang revenue at hindi sa mga ordinary mamamayan. Kung season 2, kayo rin labas. Actually, may ipapahayag pa ako tungkol dyan sa ibang pagkakataon. Pero ang nakita ko po ngayon, ang pangunahing interest ng mga mamamayan, ang ating mga solusyon para ibaba ang presyo ng langis. Pero sinabi ko din na gusto kong makita ng mga tao na kaya natin hindi maibaba masyado ang buwis para ibaba ang presyo ng langis dahil sa laki ng utang na na-accumulate natin bago pa ang crisis dahil sa winaldas na pera sa DPWH. Pero sa ibang pagkakataon natin kung pwedeng mas malakain yan. Mensahe ka sa mga maraming naghihigawas, naghihigat na sambayan ng Pilipino at panawagan mo kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil maraming mga solusyong hindi pa ginawa, to look on the bright side, marami pang ngayong araw pwede pang gawin. At I'm sure ma-appreciate ng taong bayan kung may mabuting balita sa mga susunod na mga araw na hindi lang tatanggalin ang food excise tax, pero tatanggalin na rin ang VAT sa petroleum products. Maraming salamat, sir, sa oras binigay mo sa akin. Thank you. Taga saan po tayong lahat?